Mayo. Picos machines, kompleto na. Mga ballot box, tuloy-tuloy din ang pagdating. Sumabit na pawikan sa lambat na iligtas sa Batangas. Hollywood actor Paul Walker, tumulong sa relief operation sa Chile. At Jessica Simpson, may bagong TV show tungkol sa kung ano ang itinuturing na maganda sa iba't ibang kultura. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Commission on Elections, walang tigil sa paghahanda para sa eleksyon 2010 ay kay Atty. Ferdinand Rafanan, Direktor ng COMELEC Law Department. Kumpleto na ang mga gagamiting PCOS machine. Sumasailalim na rin daw ang mga makina sa iba't ibang pagsusuri upang masiguro na gagana ang mga ito sa Mayo. Ongoing naman ang pagde-deliver ng mga ballot box. Pero isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pag-iimprenta ng mga balota. Medyo bumagal daw ito matapos masira ang isang printer. Pero tiniyak ni Rafanan na aabot sila sa deadline. Patuloy din daw ang seminar ng mga guro na uupong Board of Election Inspectors o BEI. Pinadaragdagan na rin nila ang silver nitrate na mga indelible ink upang matiyak na hindi ito agad mabubura. Ang mga pangunahing inaalala raw nila ngayon ay ang seguridad sa delivery ng mga PCOS machine. To the specific cluster precinct kung saan siya naka-assign. We have to be very precise. Kung hindi na-deliver doon, walang eleksyon doon. Naligaw na pawikan na iligtas sa Calatagan, Batangas. Sumapit daw sa lambat ng mangingisda ang green turtle na kabilang sa mga endangered species. Agad naman itong inihatid sa pangalaga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matapos matiyak na ligtas ang kondisyon nito, agad ding ibinalik sa dagat ang pawikan. Bomba sumabog naman sa Makilala, North Cotabato. Sumabog ang isang improvised bomb pagkatapos dumaan ng isang military truck na pinaniniwala ang target po ng pag-atake. Naaresto naman ang isang binatilyong pinaniniwalaang nagtanim at nagpasabog ng bomba. Hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang suspect. Hollywood actor Paul Walker dumalaw sa bansang Chile para tumulong sa mga biktima ng lindol. Patagong araw na nagsisilbi bilang isang paramedic si Walker. Kaso lang, nakilala siya at nabisto ng isang fan. Dumating si Walker kasama ang mga doktor mula sa Amerika. Noong Enero, dumalaw din sa mga biktima ng lindol sa Haiti ang star ng pelikulang The Fast and the Furious. 20 anyos na Amerikanong rower tagumpay na natawid ang Atlantic Ocean. Daan-daang fans ang sumalubong kay Katie Spots sa kanyang pagdating sa pampang ng bansang Guyana sa South America. January 3 nang magsimula siyang magsagwan sa dagat mula sa Senegal sa Africa. Posibleng masungkit niya ang world record bilang pinakabatang rower na mag-isang nakatawid ng Atlantic Ocean. Anak ng yumaong animal trainer na si Steve Irwin may bagong pelikula. Sa Free Willy 4, Escape from Pirates Cove, napagsama raw ni Bindi Irwin ang dalawang hilig ng kanyang ama, ang pag-arte at animal conservation. Nakilala si Steve bilang crocodile hunter pero namatay siya noong 2006 matapos atakihin ng stingray. Bagamat hindi maganda ang sinapit ng ama, hindi pa rin nawala ang hilig sa mga hayop ni Bindi. Wala nga raw siyang takot sa kahit anong hayop. Umaasa ang 12 anyos na si Bindi na masusundan pa ang kanyang bagong pelikula. Jessica Simpson may bagong TV show tungkol sa konsepto ng kagandahan sa iba't ibang kultura. Yan ang Jessica Simpson, The Price of Beauty. Dito maglalakbay ang singer-actress sa iba't ibang bahagi ng mundo. Akma raw kay Jessica ang bagong TV show. Noong 2009 kasi, naging usap-usapan ang umano'y pagiging overweight ni Jessica. 87-year-old actor na si Christopher Lee may bagong symphonic metal album. Pinamagatan niyang Charlemagne by the Sword and the Cross. Bagamat mahilig kumanta, sa pag-arte po nakilala si Christopher.
Mahigit 280 films na ang pinagbidahan ng aktor, kasama na ang Dracula, The Lord of the Rings, at Charlie and the Chocolate Factory. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang iyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa kala ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impilan ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang unang balita.